This is a very technical aspect po sa ating mga tagapanood po. Pero yun lang talaga po yung proseso sa korte. Hindi po parati yung pag sinabing yung trial, parang bakbakan na kagad katulad na nakikita nyo po sa mga movies. Maliit na portion lang po yun ng ating proseso at malaking malaking ginugugol din po na oras ay yung sa mga preliminaries po katulad ng pre-trial at yung pagsagot nung magkabilang panig. So, yun po sana yung pinapaintindi natin sa ating mga kababayan na talaga pong kaya sasabihin nyo, parang ang tagal naman, may delay ba, ganyan. May delay po talaga pero hindi naman po unreasonable yung delay kasi umuusad naman po ayon sa ating rules of course. Tanong po ng ating mga kababayan din, kung ibinalik doon sa Kamara yung impeachment complaint, bakit po ay tuloy pa rin yung pagpapadala ng summon doon sa pangalawang Pangulo po at hindi na inantay yung magiging tugon ng Kamara ukol po dito sa naging hakbang ng Senate Impeachment Court? Admar, yung motion na napasa ng ating Senate Impeachment Court ay motion na nagre-refer back to the House for necessary action. Isang action niya na ito attest na kailangan merong compliance sa one-year bar rule na tinatawag natin at yung pangalawa ay kailangan umaksyon sila o mag-adapt sila ng resolution na kung saan yung 20th Congress ay iraratipika yung nangyaring pagpasa ng Articles of Impeachment sa Senado. So yung dalawang issue na yon kailangan sagutin ng House of Representatives. Pero hindi naman dahil porket may isyong kailangan sagutin na ganon ay nawala na yung Articles of Impeachment sa jurisdiction ng Senado. Medyo nakatutok lang yata yung ating mga critics at saka yung mga iba pang mga constitutionalists at yung mga ibang may mga opinion doon sa wording, doon sa motion na inihain ni Senator Cayetano after i-amend ni Senator Bato de la Rosa yung kanyang motion. So nakalagay kasi doon remand pero hindi nila tinitingnan yung pangalawang part ng motion na yon na without dismissing the case and without terminating the proceedings. So dahil yun yung pagbabalanse na kailangan gawin ng ating impeachment court para hindi magkaroon ng constitutional crisis na tinatawag na kung saan ang Korte Suprema pa ang mag-iinterpreta na kung anong ibig sabihin ng konstitusyon natin. So yun yung wisdom na ginawang concession ng ating mga senator judges kaya nila napag-isipan para hindi masayang yung proseso na ito at para lang ma-satisfy yung kanilang mga pangangailangan ng impormasyon tungkol sa House ay kailangan sagutin yun ng House of Representatives dahil isa na rin po ang Kongreso natin, ang Senate at ang House, ang pwedeng mag-interpret din po ng Constitution kapantay ng Korte Suprema at ng Ehekutibo sa kanilang pag-exercise ng kanilang mga powers. Doon po, attorney, sa unang naging utos ng impeachment court yung pag-certify, sino po yung mag-check at ano po yung wisdom behind po noon na kailangang i-certify na hindi labag sa one-year ban at sino naman ang mag-double check kung talaga bang hindi sila nakalabag? Kasi yan din po yung isa sa mga ipinupunto ng isa sa mga senador na si Senador Ronald Bato de la Rosa at ng ilan pang mga sumusuporta dito sa pag-question na ito. Okay, ang mga formal na aksyon ng isang branch of government, ang ehekutibo through executive order, ang Kongreso at ang Senado through resolution. So yung paghingi sa kanila ng Senado o ng Senate sitting as an impeachment court ng isang resolusyon na nag-a-attest na hindi nila nilabag yung one-year bar rule ay yun lang yun. Humihingi lang sila ng resolution. At I think last night they were able to
pass a resolution already on that matter. And I think the Speaker also said that he is willing to comply with the rules or with the order of the impeachment court. So yung pangalawang requisitos na lang na hinihingi ng ating Senate impeachment court, yung certification and attestation or ratification ng 20th Congress ang hindi pa magagawa kasi as of the moment patay pa nga yung 20th Congress, hindi pa siya ipinapanganak, so to speak. So yung wisdom naman tungkol doon ay dahil yung sa verification ng doon sa verified complaint, nakita ng ating mga senator judges na it's only an attestation on the first limitation that the Constitution gave to the House of Representatives in having the sole power to initiate impeachment complaints. At yun yung pagkakaroon ng 1/3 na vote. Hindi naglalaman ng any certification naman doon sa pangalawang limitasyon na ibinigay ng konstitusyon doon sa kapangyarihan na yun ng Kongreso. Ang walang nakalagay doon na nagampanan nila at hindi nila na-violate yung 1-year bar. Kaya dahil ang Senado, ang impeachment court, hindi naman basta-basta lang yan makikinig sa mga news report, etc. because this is a formal proceeding already. So dapat formal din ang paghingi mula sa parties, katulad ng House bilang naghain ng complaint para hingin yung requisitos na yun. Posible rin po ba, attorney, halimbawa sa pag-usad na kung papayagan ng 20th Congress no, na ipagpatuloy itong impeachment kung nagsimula na sa Senate Impeachment Court, posible ba na unang talakayin bago yung articles of impeachment yung ano doon is yung pag-question nga, i-questionin ng depensa yung naging proseso ng Kamara at magbigay doon ng hatol agad or hindi naman sa agad-agad pero mas mauna siyang hatulan kumpara doon sa articles of impeachment? Anmar, yung tanong mo ay siguro matatanong natin niya sa depensa. Pero I cannot hazard a guess kung anong gagawin ng ating impeachment court kasi ang impeachment court passive to eh. Hindi sila active na gumagawa ng mga proseso kung walang inihahain yung mga litigants. So, kailangan hintayin natin yung depensa kung magka-file sila ng motion to dismiss. And as a lawyer, I think that remedy is always available to the defense. Mahina yung abogado mo kung hindi man lang mag-file at least ng motion to dismiss. So, ine-expect na rin yan na isa yan sa mga taktika na gagamitin ng depensa at magkakaroon ulit ng deliberasyon yung impeachment court kung sakaling magkaroon ng ganong paghahain ng motion before it. Paano po yan, attorney? Kung uusad siya, magkakaroon ulit ng dagdag na 12, hindi pala 12, dagdag. Ano pala, papalitan yung papalitan po. Muli silang manunumpa at muling magko-convene or na-convene na yun? Or ano ba ang magiging proseso po niyan? Tama ka po, nung muli silang manunumpa. Yung 12 na lamang ang manunumpa. Yung 12 na nauna nang nanumpa at natira ay they will be under the same oath ng ginawa nila two nights ago. So yung 12 na bago ang wala pang oath, kaya papanumpaan ulit sila para sila ay maging hukom sa impeachment court. Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir. Good evening, MJ. Legally speaking, illegal ba yung remanding? Alam mo, yan ang kanina ko pang sinasagot mula kaninang umaga. Ganito ha, linawin ko lang. Maraming haka-haka, maraming mga opinyon. Kasing dami ng abogado, kasing dami rin ng opinyon tungkol dyan. Ngunit kailangan tingnan ng ating mga sambayanan na ang impeachment process ay hindi lamang purely judicial or legislative process. Kung ang gusto ng ating constitutional framers na talagang to be stickler about the rules or about the law, dapat inilagay na lamang itong impeachment trial sa isang hukom, sa Supreme Court o kaya naman sa Court of Appeals. No? Dapat ganun na lang dapat. Pero hindi. Kasi nga, the
framers had long debated about this, and they said that this is a political process, and they adopted the same kind of wisdom as that of the United States of America. And sa United States of America, merong Nixon versus US na Supreme Court decision na hindi binabanggit ng ibang mga constitutionalists for some reason or the other. So, itong Nixon versus US na to ay na-cite na rin at inadapt na rin natin dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Francisco versus House of Representatives at Gutierrez versus House of Representatives. Binanggit na to. At inilagay doon na ang sinabi ng Nixon versus US na merong sole authority yung ating Senate Impeachment Court when it comes to the rules and how it will conduct the trial. At kung anumang mga hindi malinaw, sila yung magde-decide by a majority vote. At ganun ang nangyari nung 2 nights ago, ganun ang nakita natin. Bilang sumisilip tayo sa deliberasyon na nangyayari sa isang collegial judicial body, ganun ang nakita ng sambayanan. Kaya yun yung wisdom at yun yung kailangang panindigan ng impeachment court bilang legal. Kakaiba siya. Yes, inaamin natin kasi first time nangyari na may ganito, na may tatawid from 19th to 20th Congress dito sa Pilipinas. But it is up to the senator judges as impeachment court voting by a majority na kung paano nila babalansehin yung mga iba't ibang interest ng konstitusyon, pati na rin interest ng mga constituents nila at ng mga parties dito sa proseso na to. Kaya yun na napagdesisyonan nila at kailangan respetuhin na lang po natin yun. Dahil wala naman pong nilalabag na batas o konstitusyon po yun. Attorney, nag-aabogado raw ang mga senador kay VP Sara. Ano pong tugon nyo dyan bilang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court? Ako po, katulad ng sinabi ko kanina, no, hindi tayo kasi sanay dahil sui generis to. Bihira, pangatlong beses pa lang natin nakakitaan ng impeachment trial sa US. Mga 21 cases pa lang rin. So, sa mga hindi nakakaalam, sa mga collegial judicial bodies katulad ng Supreme Court, hindi usually nakikita yung ganong pagdidiskusyon. Pag naghain ng isang petisyon ang isang litigant sa judicial body na yon, may hukom o may justice na magtatanong, i-dismiss na natin to outright. So sasabihin ba natin na nag-aabogado siya para doon sa kalaban ng petitioner? Hindi. So ganun din, may ibang justice din out of the 5, kasi kumari sa Supreme Court, 5 sila doon. So out of the 5 justices, parang sasabihin nila, wag natin to dismiss. So mag-argue sila doon. Try nilang i-persuade yung isa't isa by citing their legal theories and jurisprudence at yung mga wisdom na nakuha nila throughout their experience, at ganun yung nasilip natin dito sa impeachment court at naging privy tuloy tayo. Kaya akala ng mga iba, nag-aabogado tong isang senator judge, or ito naman para naman doon sa for the complainant naman. Hindi po ganon. Talagang healthy discussion lang po ang nangyayari doon, and ultimately it will be the majority who will decide. At kung ma-persuade yung isa, katulad po nangyari noon, si Senator Judge De La Rosa, nag-motion siya na i-dismiss at tinry siyang i-persuade ni Senator Judge Cayetano at ng mga iba niyang kasamahan na wag na, baka matalo yung vote mo, baka hindi natin makuha yung dismissal, ito na lang ang concession natin. So nagdiskusyon yung mga senator judges amongst themselves and on the floor, at nag-soften yung stance ni Senator Judge De La Rosa at pumayag na rin doon sa remanding and referral back to the House of Representatives. So ganun po ang nangyari doon. Hindi po siya nag-abogado, wala po nag-abogado sa isa't isa. Normal lang po yun na nagdi-dismiss outright or nagpapahingi ng compliance on jurisdictional matters ang isang judge o ang isang hukom, kahit po sa ordinary litigation po natin. Opo, sir. Meron po isang open letter ang Philippine Constitutional Association o yung PhilConsa. Ni-raise po nila yung mga concern regarding po sa posibleng pagkakaroon daw ng constitutional crisis. Binanggit po nila yung mga
posibilidad ng pagkakaroon ng grave abuse of discretion, encroachment doon sa kapangyarihan po ng Kamara, exclusive power on the impeachment process, pati yung circumlocutory delay at yung issue rin po sa due process na para daw pinatatagal yung proseso ng impeachment. Ang PhilConsa po ay isa po sa mga matagal ng non-profit civic organization. Sino bang presidente niyan? Yan ang tanong ko sa susunod. Speaker Martin Romualdez. Sir, ano po ang tugon ng Senate Impeachment Court hinggil po sa komento ng PhilConsa? Yung mga opinion pong ganyan, mga open letter, welcome po yan. That's why this is not just a judicial process, but a political process. Kasi po, this is part of the healthy and maturing democratic debate na nakikita po natin. No? Lahat po may opinion, lahat haka-haka, pero hindi po yung controlling sa impeachment court. What is controlling to the impeachment court and the senator judges or the evidence that is laid before them. At mangyayari yon kapag nag-umusad na yung trial. Pangalawa po, para ma-apply nila ang mga batas, yung law po natin, yung rules of Senate Rules on Impeachment, at saka po mga jurisprudence. Kahit kaunting jurisprudence ng Supreme Court, ma-apply po yon. At yung rules of court po natin na in-apply supportorily nung 2 nights ago po ng ating impeachment court. So yun lang po yung mga controlling US cases, mga treatises ng mga constitutionalist or mga opinion po ng ibang tao, they are just persuasive but not controlling on the impeachment court. The individual judges can take them to be persuasive, pwedeng gamitin yon para ipang-persuade during the deliberations in the court, but ultimately kung ano pong pagdedesisyonan ng majority ng senator judges, yun po yung magiging interpretasyon ng impeachment court on certain issues or certain motions na maihain sa kanila. Opo, ano naman po komento nyo dito sa naging pahayag ng isang law professor? Ang Dean po ng University of Asia and Pacific, si Dean Jemmy Gatdula, ay giniit po na hindi dapat ang Senate President ang siyang maging mamuno sa impeachment trial ng bise, kundi ang Chief Justice of Supreme Court. Sinabi niya po dito, attorney, binanggit niya po yung Article 7, Section 3 ng 1987 Constitution. Sabi dito, yung Vice President may be removed from office in the same manner as the President. Binanggit niya rin po Article 6, Section 3.6 ng Saligang Batas. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice in the Supreme Court shall preside but shall not vote. Ibig sabihin, sabi ni Dean Gatdula, kung pareho ang proseso ng impeachment ng VP at ng Presidente, Chief Justice raw po dapat ang mamuno sa paglilitis po sa Senado. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Sir, naka-mute po tayo. Pa-unmute na lang po, attorney. Hello. Yan. Yan po. Better. Opo. Nawala na yung battery ng mic ko, sorry. Sa mga ganyang concerns po ng mga iba't ibang mga civil society o mga iba't ibang mga deans or lawyers, etc., alam naman po nila ang kanilang remedy in law, which is to file a petition in the Supreme Court. And if they try to give their mga haka-haka or mga opinion in the court of public opinion, then they are just courting the attention of the public. However, the impeachment court is a passive court like any other court. It will not comment on those matters. But as a lawyer, alam naman po namin pareho na merong mga remedies. Kung talagang he feels strongly about this issue, then he should ask the Supreme Court for the final interpretation of what happened. Pero ang masasabi lang po natin, pag binasa nyo po yung Section 2 ng Article 11, mababasa po natin doon na kapag ang president po ang mai-impeach, ang uupo po na presiding officer ay ang Chief Justice. Nakalagay rin po yan sa Senate
rules on impeachment. Pero wala pong wording na sinabi doon na pag ang Vice President ay ang Chief Justice din ang uupo na presiding officer. So ang ibig sabihin po, kung masyado sila naging textual tungkol po doon sa pagkasabi ng forthwith, na alam naman natin na meron ng desisyon ang Korte Suprema doon, matagal na. Hindi naman sinasabing immediate, sabi walang unreasonable delay lang. Pero hindi nila rin mabanggit po yun. So kami po dito, kaming mga nagbibigay ng konteksto sa nangyayari po, no? Yung pag-upo po ni Presiding Officer Escudero bilang presiding officer, wala pong nilabag na constitutional provision doon. Dahil kung hindi po sinabi ng konstitusyon, what it doesn't prohibit, it allows. So, kung hindi po inilagay doon at sinama ang Vice Presidente na kung saan upo ang Chief Justice bilang presiding officer, then hindi po kasama ang Vice President bilang pag na-impeach siya na ang Chief Justice po ang uupo. Bago lang ulit si Partner Admar, Attorney, meron na po bang opisyal na komunikasyon sa inyo ang House of Representatives? Sa press ko nila kahapon, sinabi po ni Attorney Luistro, Congresswoman Jervil Luistro, na yung ikalawa po ninyong kondisyon, no, na makipag-ugnayan sa upcoming 20th Congress ay malabo pong mangyari dahil 19th Congress pa hindi pa nagkukonvene ang bagong Kongreso. Meron na po bang official communication sa inyo ang House kung kanila na pong tinanggap yung remand order ng Senate Impeachment Court? Well, technically, wala naman pong ibinabalik talaga sa kanila. Nire-refer back lang sa kanila. Meaning, tingnan nyo ulit tong articles of impeachment at ito yung mga hinihingi namin, sagutin ninyo. So, walang physical na ibinigay at ibinalik po sa kanila. So, humihingi lang po ng additional na mga sertifikasyon mula sa House. And I think by yung fact po na nagpasa sila kahapon ng resolution, it already acknowledges na susunod po sila sa order po ng impeachment court. Ngunit katulad ng sinabi ko kanina, bilang 20th Congress po ang pwede magpasa ng resolusyon nung pangalawang hinihingi ng impeachment court, ay hindi pa po magagampanan yun ngayon ng 19th Congress. Hihintayin natin mabuhay yung 20th Congress. So it entails waiting time po. But at the same time, hindi naman po nawalan din sila ng due process kasi may summons naman po na ini-issue at tumatakbo na rin naman po yung 10 days ng pag-a-answer ni Vice President Duterte at yung 5 days po na para sumagot po sila. Actually po yung 5 days na pagsagot nila, kung ma-receive nila natin yung by June 23 yung answer, makakasagot po sila ng reply nila within 5 days, so June 28. Buhay pa po ang 19th Congress at that time at meron pa pong authority yung mga prosecutors para maghain ng whatever it is that they are going to file. However, as to the motion for clarification that they are talking about yesterday, wala pa po silang hinahain as of 4 p.m. po kanina at tiningnan na po ng ating secretary na kung meron pong official filing po para sa impeachment court, wala naman po na nangyaring ganon. Dahil po holiday siguro rin. So baka bukas pa po nila gawin yon, pero it's up to them whether they do it tomorrow or on Monday. It's up to the prosecutors. Attorney, si Admar po ulit. Si Attorney or si Senador Francis Tolentino nakagawa ng kalendaryo, no? Pero finalo up niya kung anong nangyari sa kanyang resolusyon. Ang sabi nga ni Senate President ay archive, no? Maaari bang maglalabas ba ang Senate Impeachment Court sakaling umusad talaga ito ng kalendaryo kung ano yung magiging schedule ng mga hearing? Usually po, kapag may mga sa ordinaryong korte, no, usually po yung mga kalendaryo ng hearing, mangyayari po yan sa pre-trial. Pero kasi po nakatakda na po yung mga araw na kung saan anong mga mangyayari. Katulad po ng pag-convene, nangyari na po yun. After convening, nag-issue po ng summons, nangyari na rin po yun. At pag na-receive na po nung nasasakdal yung summons, may 10 days po siya, which is hanggang June 21. At dahil Sabado po yun, hanggang June 23 siya pwede mag-file ng answer niya. At pag nag-file po siya ng answer at na-receive yun via email ng korte at ng prosecutors, may 5 days po yung prosecutors hanggang June 28. So yun po yung nakatakdang kalendaryo
kalendaryo base po dun sa Senate Rules on Impeachment. Pero nung Tuesday rin po, inadapt na rin po ng impeachment court yung rules of court natin at yung guidelines for pre-trial. So kung babasahin po ng parehong panig ng depensa at ng prosecution, nakalagay po doon na after the last responsive pleading, which is the reply, ay matanggap po ng impeachment court, mag-i-issue po ang impeachment court ng order para po mag-pre-trial within 60 days. Pero alam po naman po natin na meron pang pangalawang requisitos na hinihingi yung impeachment court. So by June 28 pa, siguro natin ma-receive after that yung second compliance po ng House prosecutors. So siguro po after po ma-receive yon, then dun pa lang po makakapag-schedule ng pre-trial, which is still within the 60-day period that is mandated by the rules of court. I know this is a very technical aspect po sa ating mga tagapanood po, pero yun lang talaga po yung proseso sa korte. Hindi po parati yung pag sinabing yung trial, parang bakbakan na kagad katulad na nakikita nyo po sa mga movies. Maliit na portion lang po yun ng ating proseso at malaking ginugugol din po na oras ay yung sa mga preliminaries po katulad ng pre-trial at yung pagsagot ng magkabilang panig. So yun po sana yung pinapaintindi natin sa ating mga kababayan na talaga pong kaya sasabihin nyo parang ang tagal naman, may delay ba, ganyan. May delay po talaga pero hindi naman po unreasonable yung delay kasi umuusad naman po ayon sa ating rules of court po. Opo, huling katanungan na lang po, Attorney Reggie, no? How about kung nasa kalagitnaan na ng proceedings, biglang maglabas ng desisyon ang Korte Suprema? Ano po yung magiging senaryo po? I think it's quite telling, no, na 5 months na po yung na final yung mga petition at wala naman pong galaw yung Korte Suprema. The Supreme Court, with its silence and its non-action on the petition by issuing a temporary restraining order, is actually taking a judicial restraint. And it is siguro po yung Supreme Court, alam rin po niya na mas mayroon pang mga malalaking mga issue na idudulog sa kanya at doon na lang siya gagawa ng aksyon kapag dumating na po yung punto na yon. Pero sa mga ganito po, katulad niyan, yung meron pong petition for prohibition na hinihain. So wala pong TRO, so tumuloy lang po yung Senado sa pag-convene at dahil wala pong TRO, wala pa rin pong kailangan sundin yung impeachment court. Kapag naglabas po siguro sila, baka doon na lang po natin malalaman at mabobotohan ulit yung Senate Impeachment Court regarding what action to take kapag lumabas na po whatever decision by the court. Pahabol lang, Attorney. Pero kung wala pa ang desisyon ang Korte Suprema, yung Senate Impeachment Court, maaring sumagot kung sakaling idudulog ito ng depensa sa kanila. I think the impeachment court will be a party to the case, to whatever petition that any party will file with the Supreme Court. So necessarily po kailangan sumagot po yung Senate Impeachment Court doon po o papakomentuhin ng Supreme Court ang Senate Impeachment Court po. Attorney, daghang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo.